Mayroon akong napanood na video ng isang street preacher sa Amerika at habang siya ay nangangaral ng mabuting balita ng Panginoon, ay may mangilan-ngilang mga tao na huminto at sinabi sa street preacher na hindi raw totoo ang Diyos at iisa ang kanilang dahilan para sa kanila. Kung talaga raw may Diyos, ay hindi sana nila pinagdaanan yung mga ganong mahihirap na pangyayari sa kanilang buhay. Hindi raw sila tinulungan ng Diyos noong panahon ng kanilang mga paghihirap at kalungkutan. Ito raw ang dahilan, kaya sila ay hindi naniniwala at sumasamba sa Diyos. Ngunit sinasabi sa Job 36:15, ang tao'y pinaghihirap ng Diyos upang bigyang aral at kanyang pinagdurusa upang mabuksan ang kanilang pananaw. Totoo naman na minsan sa buhay natin ay dumarating ang mga problema at nakakaramdam tayo ng lungkot at dahil dito ay napapaisip tayo. Kung mahal nga ba talaga tayo ng Diyos o kung totoo ba na may Diyos at nakikita ba niya talaga ang mga paghihirap na pinagdaraanan natin sa buhay. Dahil para sa atin, kung talagang mahal tayo ng Diyos, hindi sana tayo nakakaranas ng paghihirap at problema. Gagawin na sana niyang madali at magaan ang bawat problema na mayroon tayo. Subalit hindi naman kasi maaari na pagpalain tayo ng Diyos at huwag gawin niyang madali ang buhay para sa atin kung hindi naman tayo tunay na nakakakilala sa Kanya. Dapat nating malaman na bago tayo i-bless ng Panginoon sa mga bagay na hinihingi natin at sa mga kaganapan na gusto nating mangyari sa ating buhay, ay dapat na alamin muna natin kung ano nga ba ang tunay na kalooban ng Diyos. Nang sa ganoon, ay maiwasan natin na magdamdam agad sa Kanya kung may mga bagay man siyang pinahintulutan na salungat sa mga gusto sana nating mangyari. Sinasabi sa Mateo 6:33, ngunit hanapin muna ninyo ang paghahari ng Diyos at ang Kaniyang katuwiran at ang lahat ng mga bagay na ito ay idaragdag sa inyo. Sinasabi din sa Efeso 2 na sapagkat tayo'y nilalang ng Diyos, nilikha sa pamamagitan ni Kristo Jesus, upang iukol natin ang ating buhay sa paggawa ng mabuti. Iyan ang layuning pinili ng Diyos para sa atin noong una pa man. Mula sa Bible verses na ating nabasa, malinaw na sinabi ng Diyos na unawain at gawin muna natin ang Kaniyang kalooban at idaragdag niya ang ating mga pangangailangan. Masasabing inuuna ng isang tao ang kaharian ng Diyos kung ito ang pinakamahalaga sa buhay niya. Kasama sa katuwiran ng Diyos ang pamantayan niya sa tama at maling gawa ng tao. Sinasabi sa awit 119:172, dahilan sa pangako mo, ako ngayon ay aawit, sapagkat ang iyong utos ay marapat at matuwid. Dahil ang Diyos ang lumikha sa atin, alam niya ang ating bawat pangangailangan. Alam niya na tayo ay may pangangailangang pisikal katulad ng pagkain, damit at inumin, kaya huwag kang mangamba tungkol sa iyong kakainin at iba mo pang mga pangangailangan kung uunahin mo ang Kaniyang kalooban. Mateo 6:26-28. Tingnan ninyo ang mga ibon sa himpapawid. Hindi sila nagtatanim o nag-aani o nag-iipon ng pagkain sa bodega, ngunit pinapakain sila ng inyong amang nasa langit. Hindi ba't mas mahalaga kayo kaysa sa mga ibon? Sino sa inyo ang makakapagpahaba ng kanyang buhay ng kahit isang saglit sa pamamagitan ng pag-aalala? At bakit kayo nag-aalala tungkol sa pananamit? Tingnan ninyo ang mga bulaklak na tumutubo sa parang. Hindi sila nagtatrabaho o naghahabi. Ngunit sasabihin ko sa inyo, kahit si Solomon ay hindi nakapagsuot ng damit na kasing ganda ng mga bulaklak na ito sa kabila ng kanyang karangyaan. Marahil ang iba sa inyo ay iisiping huwag ng maghanap buhay dahil idaragdag naman pala ng Diyos ang iba pa nating mga pangangailangan basta gagawin natin ang Kaniyang kalooban.
Subalit mula sa Mateo 16:23, sinabi ng Diyos na unahin at hindi iyon lang ang gagawin ng tao. Sapagkat nasusulat 2 Tesalonica 3:13, sa pangalan ng Panginoong Hesukristo, mahigpit naming iniuutos sa mga taong ito na sila'y maghanap buhay ng maayos at huwag umasa sa iba. Mga kapatid, huwag kayong magsasawa sa paggawa ng mabuti. Sinasabi ng Diyos na unahin ang kaniyang kaharian sapagkat bilang mga tao, mas may oras pa tayong mag-alala tungkol sa ating mga kailangan kaysa maglingkod at tumawag sa Kaniya. The more na nag-aalala tayo tungkol sa ating kakainin, pagto iba pa nating mga pangangailangan, pinapakita lang natin na ang mga ito ang pinakamahalaga sa atin kaysa maglingkod tod sa Diyos na siyang lumikha at nagpapanatili sa atin dito sa mundo. Naalala ko ang dati kong buhay noong hindi pa ako nakakakilala sa Panginoon. Tuwing may dumarating na pagsubok sa aming buhay, ay madali lang akong pangunahan ng takot, madaling panghinaan, tanang loob at mas nakikita ko agad ang mga problema kaysa sa Diyos na handang tumulong anumang oras ng iyong pagtawag. Para sa karagdagang kaalaman sa mabuting balita ng Panginoon, sinasabi sa mga awit 145:18-19, siya'y nakikinig at handang tumulong sa lahat ng tao. Sa sino mang taong pagtawag sa kanya'y tapat at totoo, bawat kailangan ng taong tapat at may takot sa kanya. Kanyang tinutugon at kung nagigipit, hinahango sila. Ngayon, masaya akong sabihin na bless ako sa mga problema at pagsubok na dumating sa buhay ko dahil unang-una, doon ko nakilala ang totoong Diyos at ang kaniyang mabuting hangarin para sa bawat isa sa atin. Pangalawa, nagkaroon ako ng assurance o katiyakan na anumang problema ang dumating, malalagpasan mo ito sa tulong at habag ng Diyos. Walang imposible sa Panginoon. Sa sino mang ang pagtawag sa Kaniya ay tapat at totoo. Jeremias 32:27, Ako si Yahweh, ang Diyos ng lahat ng tao, walang bagay na mahirap para sa akin. Pangatlo, hindi magbibigay ang Panginoon ng problema na higit sa iyong kakayahan. Kung may problema ka, tanungin mo ang Panginoon kung ano ba ang gusto niyang matutunan mo sa problema na kinakaharap mo. Pag napagtagumpayan mo na ang mga pagsubok at alam mo nang ikaw ay isa ng ganap na tagasunod niya, ay ibibigay niya sa iyo ang iba mo pang mga pangangailangan dahil alam niyang kaya mo nang i-handle ang mga blessings na idaragdag niya sa iyo. Naalala ko isang gabi na nagdarasal kami, noon ang aking mister ay hindi pa lubos na nakakakilala sa Diyos. Habang kami ay nagdarasal, pagkatapos naming magpasalamat at humingi ng tawad sa Diyos, ako ay humingi ng isang family trip sa Diyos Ama at sinabi ng mister ko na hindi raw papakinggan ng Diyos ang aking dasal dahil ako ay humihingi ng isang makamundong bagay. Batid ko na ang Panginoong Diyos ay hindi isang genie, subalit batid ko rin na siya ay Diyos na hindi maramot at nagbibigay ng gantimpala sa mga taong tapat sa Kaniya, mga taga-Filipos 4:19, at buhat sa hindi mauubos na kayamanan ng Diyos, ibibigay niya ang lahat ng inyong kailangan sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Mga awit 30:10. Kahit mga leon ay nagugutom din, sila'y nagkukulang sa hustong pagkain, ngunit ang sinumang kay Yahweh ay sumunod, mabubuting bagay sa kanya ay di mauudlot. Bago matapos ang mensaheng ito, gusto ng Diyos na malaman mo na ang mga pagsubok na dumarating sa buhay ninyo ay para din sa inyong kapakanan. Ito ay para makilala ninyo at matuto kayong tumawag sa nag-iisa at totoong Diyos, nang sa ganoon ay magkaroon kayo ng panghabang buhay na kaligtasan sa piling niya. Ating tandaan sa Job 36:15 sinasabi na, ang tao'y pinaghihirap ng Diyos upang bigyang aral
at kanyang pinagdurusa upang mabuksan ang kanilang pananaw. Kapag nakita tayo ng ating Diyos Ama na napapalayo sa Kanya, pinapahintulutan Niya ang mga problema para tayo ay matutong lumapit at bumalik sa Kanya. Pero minsan, pinapahintulutan ng kaaway ang tao na mamuhay na walang problema dahil ayaw ng kaaway na lumapit tayo sa Panginoong Diyos. Naway palagi nating tatandaan mga Hebreo 12:6-7 sapagkat dinidisiplina ng Panginoon ang mga minamahal niya at pinapalo ang itinuturing niyang anak. Tiisin ninyo ang lahat ng hirap bilang pagtutuwid ng isang ama dahil ito'y nagpapakilalang kayo'y tinatanggap ng Diyos bilang tunay niyang mga anak. Sinong anak ang hindi dinidisiplina ng kanyang ama? We pray for blessings, we pray for peace, comfort for family, protection while we sleep. We pray for healing, for prosperity. We pray for your mighty hand to ease our suffering. And all the while, Lord, you hear each spoken need. Yet love is way too much to give us. If you found this video helpful, please share it with your family and friends. Also, don't forget to subscribe for more content like this. Thank you, and God bless us all.